Mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ang gagawin po natin dito ay magsasagawa ng pag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos ayon sa kasulatan. Okay, bago tayo nagsisimula ay umahawit po kami. Okay, awit tayo, Tatay Ogos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kahawahay pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, ang lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging sapat kong magmahal, ay iyong kaway kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang kami po ay makinabang ng gusto. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Sa buhay po natin ito, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa, alam niyo po, ang buhay natin dito, magkakaiba. Merong mayaman, merong katamtaman, merong mahirap, merong tinatawag lang mahirap pa sa daga. Ewan po kung ano yung mahirap pa sa daga. Dahil merong ganyan sinasabi ang mga tao. Pero kung hindi papasinin po ang buhay natin dito, lahat tayo nakikinabang sa libreng hangin na bigay ng Diyos. Yan ang alam ko. Dahil pag nagpunta ka sa ospital, yung hangin sa ospital may bayad. O nakikita nyo mga oxygen yung pinalagay dito. Kung may pera ka, pag nasa bahay ka, pwede kang bumili malaking tangke. Yung silaki ng tao. Pero kung wala kang pera, doon sa maliit na tangke. Depende po sa tangke, depende sa pera. Anya lang, yun ang buhay mo. Pero dapat po, hindi yun ang maging buhay natin. Ang buhay natin ay nakahayon po sa Biblia. Biblia. Sa buhay natin ito, mayroong sinasabi ang ating Panginoong Yesus na dapat mabuhay po tayo araw-araw sa salita ng Diyos. Okay, basahin natin, Tatay Ogos. Kung saan sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4:4. Kasi po, yung Mateo 4:4, ito po yung eksena na si Satanas at Jesus nag-uusap. Ang eksena po ron, nagpasting si Jesus ng 40 days and 40 nights. Natural, makakaramdam siya ng gutom. Kaya siya tinukso ni Satanas, na kung saan sinabi ni Satanas, narito ang mga bato. Gawin mong tinapay. Yun, doon yung argumento nilang dalawa, sabi ni Jesus, Satanas, hindi lang nabubuhay sa tinapay o pagkain ng tao, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Ibig lang sabihin ni Jesus, ikaw ba Satanas eh?
Dapat mabuhay ka sa salita ng Diyos. Inaralan niya eh. Oh, sinabi man ni Satanas, ay oo, susundin kita. Hindi nga sinunod, kaya nga Satanas ang tawag sa kanya eh. Ibig sabihin po ng Satanas, kontrabida sa salita ng Diyos. Okay, babasahin mo muna Tatay Ogos, Mateo 4:4. Ayan, babasahin po ni tayo. Maliwanag po mata ni Tatay Ogos. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Amen. Bakit kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos? Ito po ang requirement. Basahin pa natin dito. Tignan natin. Bakit kailangan natin mabuhay sa salita ng Diyos? Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo sa bala tayo? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi po. Hindi ganon. Yung iba ganon eh. Tignan natin sa Biblia, no? Sabi ni San Pedro, o Apostol Pedro, ito po, unang Pedro, chapter 1, verse 14, 15, 16. Ayan, 16. San Pedro, ayun ng Pedro. Chapter 1, mula sa 14, 15, 16. Ayan. Papasahin na po. Ayan. Alam kong malapit ko ng iwan. Unang Pedro chapter 1, verse 14. Ay, 14 po. Unang Pedro. Oh. Ikalawa nito, Tatay Ogos eh. Ito, dito. Ayan, hanapin mo yung 14 dyan. 15, 16. Oh, unang Pedro, chapter 1. Ayan. Babasahin po. Sige, tayo, boss. Bilang masunurin, mga anak, huwag kayong mayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noon. Kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magkabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpagabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan, maliwanag po. Doon sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus kay Satanas, Satanas! Hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, pagkain. Kasi po ang gusto ni Satanas, dahil nagpasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, walang kaya yun. Kaya sabi niya, oh Jesus, nandito yung bato, gawin mo ng tinapay na makakain ka. Oh, inuutosan niya Panginoong Jesus. Ano sagot ni Jesus? Dahil nagkatawang tao si Jesus, natural, nakaranas siya ng gutom. Nagkatawang tao, kasi wala siyang katawang tao. Oh, kung hindi yan nagkatawang tao, hindi siya ipapako sa krus. Anong ipapako mo kung espiritu siya? Kaya nagkatawang tao siya. Kaya nakaranas siya ng nararanasan ng tao, nagugutom.
Kaya nang nagpasting siya, nagutom siya, ayun ang iniintay ni Satanas. Ito na yung pagkakataon ko. Ah, yayari ko na, tutoksin ko na. Kaya dala-dala niya yung bato. O, Jesus, ito yung bato. Gawin mo ng tinapay. Anong sabi ni Jesus? Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya po sinabi ni Jesus yun. Ito naman ang sagot ni Pedro. Dapat ang tao mabuhay sa salita ng Diyos. Araw-araw. Kasi yun po ang tutulong sa iyo, yung salita ng Diyos, yun ang magbabanal sa iyo. Tandaan nyo yun ang babanal sa iyo. Bakit? Kasi marumi tayo. Dahil marumi tayo, ang magbabanal sa atin ang salita ng Diyos. Kasi di ka pwedeng pumasok sa langit kung hindi ka banal, kaibigan. Tandaan nyo po. Kaya dito pa lang sa lupa, magpakabanal na tayo. Yan ang nakasulat po sa 1:17 doon sa King James Version. Sa ginagamit namin Biblia ni Tatay Ogos, iba yung version nakalagay dyan. Sa King James Version, ang nakalagay po, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun po ang King James Version ng Biblia. Pero iba dito. Tatay Ogos, basahin mo nga yung 1:17. Ano ba yung nakalagay? 1:17. Tingnan natin sa magandang balita. Magandang balita po ang gamit ni Tatay Ogos. Maging ang aking pong dalang Biblia. Asolomenos magkatulad sila. Pero yung sa akin, galing po sa Gideon International. Ito. Tingnan natin yung 17 na magandang balita, Biblia. Kasi yung King James Version, yung sinabi ko, sabi ni Jesus, Ama, pakabanalin mo ulit sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun ang bumabanal. Kaya sabi ni San Pedro, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi yun ang babanal sa ating kaibigan. Okay, Tatay Ogos, nakita mo na ba? 1:17. Dito ka kong. Go dyan. Nakita mo na, Tatay Ogos? Ito po, Ayan, bugod mo sila para kayo sa pamagitan ng katotohanan. Mga salita mo ang katotohanan. Yan, nakalagay naman pala dyan, ibukod mo sila sa katotohanan. Separate them from the truth. Ibig sabihin, makasalanan tayo. Ano, basahin mo nga, Tatay Ogos, uli. Ibigod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Yan, ibukod mo sila. Mula sa mundong makasalanan, ibubukod mo sila. Sinong ibubukod? Yung tinawag. Yung tinatawag na anak ng Diyos. Kaya kung babalikan natin yung kay Pedro, Tatay Ogos, basahin mo lang yung 14. Unang Pedro 1:14. Ano ba yung nakasulat doon? Unang Pedro 1:14. Yun lang po, Tatay Ogos. Bilang masunurin mga anak, huwag kayong mayo sa masamang pananasa tulad ang ginagawa nyo noon. Kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Yan. Yung dati nating buhay, wala tayong unawa sa kawalan natin ng unawa. Oh. Kaya nung napangaralan na tayo, nung tinawag tayo sa pamagitan ng magandang balita ng ating Panginoon, ang sabi doon sa 1:17, ibukod mo sila.
Kasi po, nandito pa tayo sa mundong makasalanan. Naintindihan niyo po ba? Ibukod mo sila sa katotohanan. Oh. Kasi po, sabi ni Pedro, nung wala pa tayong unawa, kaya ang sabi niya, ano sabi niya? Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at wag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkahunawa. Nang wala tayong kamalayan po sa salita ng Diyos, lahat na lang gusto natin gawin, okay lang. Barkada rito, barkada dito, alak dito, sugal dito, babae rito, bala tayo. Dahil sa kawalan natin ng unawa. Kaya yung mga tinutukoy ni Pedro, yung mga napangaralan, ang tawag ay anak ng Diyos. Anong gagawin mo? Mabuhay ka sa salita ng Diyos. Sapagkat yun ang bumabanal sa iyo, kaibigan. At dahil yun ang bumabanal, yun ang naglilinis sa iyo. 1:15:3. Tingnan po natin. Lahat ng tao, kaibigan, ito iba yung pababasa muna natin kay Tatayo ko sa. Alam niyo po, ganito. Dalawang klase ang tao. Yung isa tinawag, yung isa hindi tinawag. Lahat ba tayo nagkakamali? Opo. Kasi nasa lupa pa tayo. Pero iba yung tinawag sa hindi tinawag. Oh. Babasahin po. Dito sa 1, tignan natin ang salita ni Jesus. Dito sa babasahin ni Tatay Boss. Okay. Sige po. Linis na kayo sa pamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. Oh. Nilinis na kayo. Anong panlinis? Salita ko. Sino may sabi? Si Jesus. Oh. Kaya kapag binubulay mo salita ni Jesus, anong nangyayari? Nililinis ka, kaibigan. Ano man yung dumi mo, nililinis. Kasi anak ka na. Tinawag ka na, binukod ka na. Ganun po yun. Kailangan ibukod sa salita ng Diyos. Hanggat nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo. Kaya sabi ni Pedro, salita ng Diyos yung binasa ni Pedro eh. Oh, salita ng Diyos yun. Yung binanggit ni Pedro. Hindi po salita ni Pedro yun. Walang panlinis si Pedro. Tao rin kagaya natin makasalanan. Hindi siya pwedeng maglinis. Kaya yung sinabi niya, magpakabanal kayo. O sige, Tatayo ko, sulitin mo nga. 1 Pedro. Ulitin mo, Tatayo ko. Ano? Babasahin po. Opo. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Amen. Ano sabi ng Diyos? Magpakabanal kayo kasi banal ako. Salita ba ni Pedro yan? Salita ng Diyos yan. Ginamit lang yung labi ni Pedro. Biyaya ng Diyos, may Pedro ginagamit ng Diyos. Dahil bakit? Kung walang Pedro, paano tayo? Paano kung walang Pedro? Salamat ni Pedro na apostol. Kaya yung salita ni Pedro, salita mismo ng Diyos yun. Meron pa. Tignan pa natin, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Pedro.
ito. Tatay August, basahin mo yung Mateo 16. Simulan natin sa 15. Mateo 16, 15, 16, 18, ay 17. Hanggang 18. Ay, hindi na 18. Hanggang 17 lang. Mateo 16, 15, 16, 17. Yon. Diyan nagsalita na naman ang Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Pedro. Oh. Kaya sabi ko po, salamat ni Pedro na kinasangkapan ng Diyos. Paano kung wala? Paano tayo? Oh. Hindi kay Pedro galing yan, galing sa Diyos. Ginamit lang ng Diyos ang bibig ni Pedro. Ayan, Nakita ko na po. pakibasa mo Tatay August. Tinanong ulit sila si Jesus. Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito ay hindi nayag sa iyo ng sino man tao, kundi ang aking Ama na sa langit. Amen! Amen. Kita niyo po ang sagot ni Jesus. Pedro, mapalad ka. Oh. Sino nagpahayag kay Pedro? Tao? Hindi. Ang nagpahayag, ang sabi ni Jesus, sinabi ng aking Ama sa iyo, yan. Ang katotohanan yan. Na nasa langit. Hindi ba na, tingnan niyo po na yung salita ng Diyos, pinadadahan niya sa labi ni Pedro. Oh. Ano daw si Jesus? Ang sabi ng Diyos, anak ko yan. Tagapagligtas yan. Amen. Napakaganda po. Yan pa lang si Jesus na pinangangaral. Okay, panguli, Tatay August. Tignan pa natin si Pedro. Gaano katapang. Gawa. Chapter. Tignan natin. Sa 4:12. Tignan natin. Pedro na naman ito. Talagang matapang si Pedro. Alam niyo, tumapang lang po si Pedro 12 po. ng in the day of Pentecost. Pero totoo niya, matatakotin niya. Okay. 4. Opo, 4:12. Ah, Pagkatapos yung binasa 4:12, pumunta ka sa 5:44. Nang gawa pa rin. Si Pedro pa rin ang nagsasalita dyan. Siya po ang pinahayagan ng Diyos. 5, 42. 42. Opo. Tignan natin. O, sige, tayo boss. Gawa ka Kapitulo 4, talatang 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. O, sige, punta ka sa 5:42. Doon mo po ituloy, Tatay August. Sino yung sinasabi ni Pedro dyan sa 4:12? Sa kanya lamang, sabi niya ni Pedro, matatagpuan ang kaligtasan. Sino yun? Punta tayo sa 5:42. Malalaman na natin dito kung sino tinutukoy ni Pedro sa 4:12 ng magandang balita Biblia. Okay, tayo August. Kapitulo 5, talatang 42. Basahin ko. Abo. At araw-araw sa templo at mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo
at nangaral sa magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Amen! Amen. Sino ang tinutukoy? Yung Yesus! Sino ang Yesus? Siya ang Kristo, ang tagapagligtas. Wala tayong dinagdag dyan. Wala tayong binawas dyan. Verse by verse nating kinalatayan, kaibigan. Diba? Kaya sa buhay natin ito, kung hindi nyo pa po naisusuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na po, kaibigan, isuko nyo na. Ang buhay natin dito, para tayo turista. Naglalakbay lang tayo sa ibabaw ng mundo. Alam niyo yung planetang Earth, di ba bilog yun? Wala naman tayo sa lubi. Nasa ilabas tayo. Pumunta ka sa ibang planeta, pupunta ka ba sa loob? Doon ka rin sa labas. Kaya para tayo naglalakbay, para tayong mga astronaut. Nagkataon dito, nagbigay ang Diyos ng hangin. Nakikita niyo ba yung hangin sa likod ko yan? Gumagalaw yung puno. Hindi niyo nakikita, pero yung puno gumagalaw. Kaya nakikita niyo? Yan. Hindi kagaya sa ibang planeta, wala yan. Kaya hindi pwedeng mabuhay ang tao ron. Dito lang sa the planet Earth. Tayo nilagay ng Diyos. Bakit? Kumpeto rito. Ang problema, sinira ng tao ang gusto ng Diyos. Ang alin? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Alam niyo po ngayon nangyayari? Skandalong masyado ang bansang Pilipinas. Sa buong daigdig. Napakapangit na po ng imahe ng Pilipinas. Oh, totoo lang. Napakapangit na. Ewan ko. Anong ginawa ng mga leader na politikus po natin? Imbis na sumunod sila sa salita ng Diyos, ang sinunod nila si Satanas. Kasi dalawa lang po yan. Kung di ka susunod sa Diyos, susunod ka kay Satanas. Kahit tayo mo kay Satanas, sasabi ni Satanas, sa akin ka naman lumalayo ka pa. Tandaan niyo yan. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, kahit tayo mo kay Satanas, sasabi ni Satanas, yayakabi ka pa. Hoy, tulongges, sa akin ka na. Kasi dalawa lang po yan. So, mas maganda po, piliin na natin ang Diyos. Ano po? Sige, salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan natin. Tinuro mo sa amin na dapat po pala kaming mabuhay sa araw-araw sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ang siyang naglilinis, siyang bumabanal sa aming pagkatao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Oh. Awit muna tayo po. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumupang sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, ang ditong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't iwa, tayo'y siya lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumagot sa bawat punuwaw sa pagsuyo.
Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Mamakabutin nga. Diyos ay pag-ibig. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon Diyos. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin ngayon sa iyong salita. Patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya. Patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin, maging ito mga batang ito, Una. na magsilagi po sila ng may pagsunod sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. All the time. Amen. Ayan. Meron pong merienda na kalaan si Nanay Clarita. Ang kagandahan dito, after ng aming Bible study, naglalaan po siya ng merienda para sa amin. Ano po? Ito po kagandahan lang, may merienda. Hindi naman po masamang magpamerienda kung meron. Eh kung wala, wag naman. Hindi tayo after ng merienda, tandaan nyo po yan. Sabi ni Pablo sa panahon niya, kayo ang hinaanap ko. Hindi yung inyo. Wala na Marie. Ganyan din po ako. Ano? Kayo. Sige po. Pagpalain mo po ang merienda, Panginoon Diyos, na aming kakanin sa oras na ito. Ayan na po yung merienda. O yan, merienda na po yan. Oh, Diyos. Ito maganda rito. Pinamimerienda pa kami. Si Nanay Clarita. Ayan o. May merienda yan. Kayo nasa barangay 128. Pinakikita ko sa inyo yung mga ito. Sana malaman ninyo. Punta lang kayo rito. Wala kay chairman, kagawad, mga barangay tanod. Lagi ko naman kayo ini-invite doon. Nag-iwan ako ng message doon eh. Sana, minsan ito po ako. Every Saturday, 4 o'clock. Dito, hapon. Maginig tayo, sama-sama tayo sa Ebanghelyo ng Diyos. Totoo yan. Ano ba? Ay, Ano sa kanya? Ako nga, Ayan, no? Ayan. doon. Yung kape. Meron na siya. Meron na. May Diyos, yung iba, nagtitimpla pa ng Diyos doon, bandaron. Ayun, yung pitsil na nakikita nyo yan. Diyos po yun. Nena. Orange Diyos, tinitimpla nila. Ayan. Ayan. Di ba wala magkakalong yun? Kaya masaya po rito. Salamat, Panginoon, sa binigay mong merienda. Pagpalain mo po ito para sa aming kalakasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano yung may kape? Ito na po. Halo na lola. Yung Kape di pa sa lagay mo. Halo na lola. like, share, and share. God bless us all. Bye. Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ayun ba yan? God bless us all. Ito po si Tatay Yogos, ang head of the family ng tahanang ito. Bye. Kasi binibili.